na ang bahaton. Once again, good morning sa ato tanan. Kamusta ang ato mga live, ang ato mga kabuhi. Kamusta man ang inyong mga trabaho. Kamusta man ang inyong mga puluyan. So, another Sunday, no? Another blessings from the Lord. We are so grateful and blessed to have this moment na gather together in worship and fellowship, no? As we celebrate some goodness, some graciousness ng ating Panginoon. And today, as I said last Sunday, kita mag-tackle about rooted in Christ, rooted in the Word. Ngunit ang namin if our lives should be rooted, no, and grounded and established in the Word of God. What obstacles, circumstances, or any struggles in life, kita makapadayon sa paglalakad sa Ginoo. Okay? Bisan ano ka hard, ano ka heavy, no, ang ato nga ginapasan every day. But then, it's because some word here, ara sa ato ng mga mind, ara sa ato ng mga heart, no, makapadaan kita sa pag-serve sa Ginoo, makapadaan kita sa pag-timo nato sa ato ng mga daily routine sa ato ng mga kabuhi. So, before kita mag-start, kamusta ang atong paggamot sa pulong sa Ginoo. Okay? As we start sa atong mga natlaw, no? Hoping and praying na ang atong life din, nagamot natin anay sa pulong sa Ginoo. Para at least, no man ang mga circumstances along the way, at least we are prepared to face sa sinang mga challenges. Kasi wala kayo nakabalo eh. Doon kaagay sila sa mga sudden circumstances na lang sila na nag-aabot or whatever na lang mga lutang. But then, kung kita, well-rooted kita and grounded in the Word of God, is hindi kita maayawan, na i-overcome, i-face, no? Ang ina ng mga challenges. So, kinamanta nga mga rooted din sa pulong sa Ginoo. So, alin ang aton nga So, mapagod sa first slide na to, one of the most effective ways we can be rooted in Christ is to the word immerse. Okay? Mga bakit sa word immerse, itos mo, itumuoy mo. Okay? Doon may pabala sa candy o kung sa marshmallow, nga may arag sa chocolate pala na hindi mo dira, ilongin mo dira, itumuoy mo para maputos sa chocolate. Now, ang pa ng ating life, no? We can be rooted in Christ, manging rooted kita, kung ang life na ito maggamot sa kay Kristo Jesus, kung gina-immerse natin ang ating mga kaugalingon in this word. Okay? Because this word, ang mapakalis sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It is, nag-refer na siya sa kay Lord Jesus Christ. That our Jesus, or ang atong na Savior, the Lord Jesus Christ, is our living Word. Buhi siya ng pulong. Okay? That's why, ang muna yung ginatuto sa pulong sa Ginoo sa aton, before ka maghimo sa imo ng mga personal na mga pilimuon nila, no, sa imo nga daily routine, kung saan man na yung magpulong, basta kung po na yung mga kama ni Jesus, no, alam mo na ang in-inspire sa ito also ito ng mga passages, then right after that, ito, ang imo nga mga singing, ang imo nga mga hearing, ang imo nga mga conversation, inaadto ka namin sa ang flow, no, ang outflow sa imo nga ginahimo. Okay? It's because akong kita galing nga mag-immerse kung natin deep ang ato
una amat-amat na nagagamot ang aton nga mga kabuhi sa aton nga Ginoo. Okay? Ari ang aton nga ang aton nga text makita in Jeremiah, kaya nakapunta sa inyong mga phone, Bible, o sa inyong mga Bibles. Please open in the book of Jeremiah, chapter 17, verse 7 down to verse 9. Ano natin makita? The prophet Jeremiah expressed one of the most beautiful analogies. Okay? Ano natin makita sa inyong passage yung compare niya, okay? In the Old Testament, comparing the faith-filled person. Ayan pala kita makakonsider sa ato ng mga kagulingon. Ayan pala ako, or you. Makakonsider ka pala sa iyong myself na you are faith-filled person. Kaya kung faith-filled person kita, kaya kita sa tree, nga grabe ka strong. Okay? Nag-flourishes. Okay? Nagapamunga, manami ang ulor sa iya ng mga dahon. So, amon akong tani, ang angkol ng mga life bilang mga Kristohanon o bilang mga kaanakan sa Ginoo. Okay? So, ang bagay sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 9, blessed is the man who trusts in the Lord. Bulahan tulo ang mga tao nga nagasalig sa Ginoo. Whose hope is the Lord, nga iya nga paglaom, harap man sa Ginoo. And the next phrase, he is like a tree planted beside waters. Sa kilid pala sa subana, grabe ang daloy sa tubig. Kung makita natin nila ang mga kakawian, manangin man ang tawon. Very firm, very strong, kanami sa ilang mga pag-flourish, okay? Nami sa ilang mga dahon, sa ilang mga stem, mga branches, or whatever dira. It's because grabe dira ang water that stretches out its root to the stream. It fears not the heat when it comes. It lives, stay green. In the year of drought, it shows no distress, but still bears fruit. Amon ang abad sa Jeremiah chapter 17, verse 7 down to verse 9. Kaya iya analogy or iya comparison to the person nga anak kay Jesus, nag-claim sa word, nag-dip sa word, rather than sa person nga wala senses o wala nag-take sense sa pulong sa Ginoo. And your life and our lives will be seen nga kung anak man kay Jesus, okay? Nagpakita ka, you are finding some way. Paano ko ma-worship si Lord today? Paano ko siya makakaan sa time? Paano ko siya ma-serve? Okay, in what way? So, harap na sa imo. Kaya tungkol nga kung ikaw nag-dipkid man sa imong kawalingon, kung ikaw nag-claim, okay? Ano din makita sa imo, you will be a faith-filled person. So, hoping and praying na makonsider mo din ang imong mga kawalingon. Kung wala pa gani, just to try, no? You need to strive. Lord, I have so many flaws, I have so many failures. Paano ko makabalo sa imo? Okay? Please give me wisdom. Please give me conviction. Please give me a sign kung paano ko makabawi sa iyo. That's life. Ako na life eh. Okay? So, bunga adlaw, victorious ikaw, on the other day, no? May mga things na maging ma-failures ikaw, but then, ako na life. No? Kailangan na magbahaw sa atin nga sa Ginoo. So please take note and take, just to put in mind, in passage from Jeremiah chapter 17, verse 7 to 9, kay karami siya na passage actually. Kanini, it will remind us kung ano pa ang dapat ko imuon sa ating na Christian life. Ano pa ang kailangan ko i-improve? Ano pa ang kailangan ko na i-develop? Kaya makita natin rin that kung ang person galing na ara sa kay Jesus, nag-dig up, kag nag-cling, no? Kag lantaw sa pulong sa Ginoo, ang pinipili ang iyang life. Okay? Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. He is like a tree planted beside waters that stretch
stretches out its root. The stream, it fears not the heat when it comes. Its leaves stay green. In the year of drought, it shows no distress, but still bears fruit. Lagi naman ma-experience. Wala ka na prayers. Wala ka na reading. And even wala ka na Sunday worship. Ano ang feel mo? Doon kaangay ka sa kahoy na drought and hunger. Hinang wala. Pwede na? Oh? Sa iyo nag-agree. Yes! And sa ako na mismo, kagi ko man ang experience ko na batsyakan na doon, I'm very drought na doon. May something na kulang din sa akot. But you know what? Sa atong na experience, ang mula niya ang kanami. Kaya ginagimay kita sa ito para isinay magpulong. Na mangita kita giyapon sa muli para makabalik kita sa iya. Sa pag-serve, sa pag-alagad, at sa pag-imong sa mga people sa Ginoo. Then, isa sa mga backbone na muli sa church, that there is someone nga naga-kneel down din. I do not know kung sino sa inyo. Okay? But I know na some of you naga-kneel down din sa Ginoo in prayer. Okay? Because ang ating backbone sa ating church is ang ating gid nga prayer time. Okay? Ang ating daily prayer. Okay? Nga si Amunay na ang ating siya, nga si Amunay because somebody na inside sa aton, kaya sa mga personal mentioning sa Ginoo, kasi yung mga person, parang yung mga person will continue sa ilang pag-serve sa Ginoo. And today, all of us, I believe there is someone na nag-kneel down sa Ginoo, na nag-pray to mention your name para ikaw kapadayon. Amen? That is why don't quit mentioning in your prayer kung sino man na ang gusto mo, i-ampo sa Ginoo. Kaya mag-aabot kitang time na ang Ginoo, kaya ang Ginoo nagpapamatik din, kaya mag-aabot ang time nga atong mga person na itanod sa Ginoo, sila makita natin sa simbahan. It's because of prayers. That is why, ako na tuloy, nakakapita natin ng mga serves, so kaamin kita sa nawag, hindi para sa kilid sa suba, ng green, kag very strong. It's because ang pulong sa Ginoo. It's because ng pangapuyo. Okay? Pangapuyo mo, pangapuyo sa iban, pangapuyo sa aton. Iba na mga churches na pangapuyo sa aton. Actually, hindi ba lang kita ang nag-pray rin, nagpapangapuyo. Kundi ang iba ng mga pastors, iba ng mga workers, mga missionary, mga evangelists around the world, o Christians around the world, nagpapangapuyo ay na. And even ang aton ng mga loved ones na dito na sa langit, nag-pray out sila. Okay? Together sa mga angels, nag-pray na sila na ang mga tao sa bilog ang kalibutan ng magtani. Ang ilang mga loved ones na rin makatalupangod na mag-serve sila sa Ginoo. Yes. So, ako sa Ginoo, don't forget it. So, ang root gali, ang root system, nag-serve na siya sa ito mga aton nga guarantee the existence, okay, of the whole tree. So, ang una ka-importante ang ugat, ang gamot. Wala ka din makita, bisan sa mga tanong ng mga gadmay, o sa mga kaon ng mga rakol, na nagatubo sila na wala sa gamot. May gamot, kita sila, which is ang una ang source sa ilang idyang system para sila mag-flourish, mag-strong, or mag-tall, mag-drop. So, yung makita natin, without roots, a tree simply could not even survive. Okay? Kung wala ang ugat, ang gamot, one of the roots function is to anchor the tree in the soil. Okay? Amo gina, nga mangita ko siya sa soil para i-produce siya, para magtubo siya. And then, providing stability and a firm base for the entire structure of the trunk, branches, leaves, and fruit. For example, ano siyang tatapos kahoy na maple? Amo na yung common tree sa mga Japanese. Okay? Kita nyo na guro, I don't know kung may ano
iyangan, ito daw bulang-bula ng pandahon niya. Abot lang makita ko na way sa makin-bugin tulido, doon may mga twist na makita na ang iyangan dahon is red or orange. Huwag mo na pala. I don't know kung makol na siya. Meron ko talagang nakita sa may salukin, sa may cholas, sa gilid sa baybay. Okay? Nakita nyo man ang mga kahoy sa gilid sa baybay. Very strong man sila, no? Okay? Nag-angkor sila sa mga bato. Kapila sila nag-kuha sa ilang mga soil. So, ang mga nakita natin sa maple tree, primarily, hidden underground is often as extensive and broad as the crown of the tree. No? Ang ilang naman na, ang ilang gamot. Grabe ka, dukangay sa crown. And its longest roots may reach as deep in the earth as the tree is tall. Amo na, manggamot ang maple tree. Ngayon bagara, it is longest roots may reach as deep in the earth as the tree is tall. Kung ano kataas siya, ako pa nakadalong ang iyang gamot. So moving. Na kung amo ni ako kataas, amo pa ni kadalong ang ako niya gamot sa Ginoo. Kaya hindi pwede nga mahamba na kita. Sometimes naman nakakita sa mga evaluation regarding sa ating spiritual life sa Ginoo, ating Christian sa Ginoo. Isa makahamba na natin, 2% lang, no? Or kamalingin pala siguro na tungkol sa Ginoo. Kung pinito strive, galaya sa pagana, sa pag-alaga natin sa Ginoo, matalo niya, kung ano katalo mga atong nagamot sa Ginoo, ano nakatakas, amo mga ang ato ng pagpamabot sa atin na Ginoo. So, magtugay. First thing, physical benefits of desiring God's word. Ako di ba namin nagpapangker sa puno sa Ginoo, nagbukas kita din, kaya na mga physical benefits physically. Natawag na to, the first thing, number one, the word of God lifts our burdens. Sino ba sa inyo sa buong may mga heavy laden siya, o may mga burden siya na ginalugto sa buong. Naamo niya ang sometimes nagapalubos sa ato, nag-ibig kita kabut pa. Okay? Pero kanamitri, if we ponder upon the word of the Lord Jesus Christ, it will lift our burdens. Ginabuligan kita sa Ginoo kung paano kita tutuon sa mga kamugatan na ginaabihan ta. So, ano lang ginahambal sa Psalm 100 verse 28? Basahan niyo pala. My soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Buong pa sa Ginoo na maupod sa Ginoo, kung may araw pa ikaw sa kaluyahon kagamugatan, may mga kasalukon man ikaw, ang magdala sa akin na isang salmist, strengthen me according to your word. This is the source of our strength. Amo ni ang ginahalinan sa aton nga puso. May harap pala sa Kristo na nag-testify siya, pag-testify niya, tungkol ng grabe ang iyang mga problems, mga struggles, mga trials sa ginaagihan niya. Sabi niya, Pastor, ang ilin mo, Pastor, isang tayo na maluya ako, binuksan ko lang ang pulong sa Ginoo. Ginpamarandungan ko. Saan nagpaparandong ako, Pastor? Amat-amat na pinag-restore sa Ginoo ang ako ng paglao, ang ako ng kusog, kagako makapadayon sa pag-alagad sa iyan. Yes, it's very true. Na kung kita po naaral sa maluya, na ginamatcha kita physically, but then kung kita nagapangka sa puno sa Ginoo, doon na kinalahan naman, na gabas po kita. No? Kagahaman ng puwasan natin. So, kung na kinahambal, we can remind to His word in our pain, grief, loneliness, or sickness, and receive help in our times of troubles. Kato kita sa pulong sa Ginoo. Dalagan kita. Ang first naton nga dalampan ang pulong sa Ginoo because His word or the word of God lifts our burden. Number two, the word of God brings joy. Nagahatag sa kalipay sa aton.
there is joy, joy, joy in serving Jesus. Kaya ang ako na pag-alakad sa Ginoo, it depends kung ano ang atong na inner being, ano ang atong na heart. Okay? Pero ang ako na sa pulong sa Ginoo, your word, your statutes is my joy in my heart. It's the joy of my heart. So kapag sa Ginoo, if we love the word, we will find the great joy and comfort in reading. When facing tough situations and discouragements, our first response will be to open the scriptures. Bugin niya, na kung maka-encounter din sa situations ng discouragements sa ating life, our first step dito kay mo is to open His Word. Okay? And even if we don't know where to read, the Lord will guide us to a passage that can restore our hope and joy. Isa tuwag wala ng araw na sa mga pagkilaw. But then, hindi ka ba kumanong mo ano? Kasi hindi ka man kumanong, hindi ka mabukas na sa pulo sa Ginoo. But you know what? Kibot ka lang. Nasa pagbukas mo sa iyong pulo, pagbukas mo sa iyong cellphone. Bible cellphone, may alam na sa mga passages na pinaprepare na dali ang Ginoo sa iyo. Nasa iyong pagpapanglan daw sa iyong pagbasa. Maghambal ikaw, wow! Ginoo, salamat din kay inyong passage. In chat to give ko na ang situation, may araw ako subong. Nagapaungpaw, nagacomfort, nagapaligon, okay? And then, and if we don't have a Bible with us, you can bring to mind the verses that were stored in our hearts, that word brings to. Kung napisaba lang ng mga instant situation, instant discouragement or disappointment na may araw kita. Again, ang napisaba lang, good will lang naman nag-top up sa imong mind nga ng mga verses, no? Nga nag-remind sa imo, Lord, kaya ko nito, Lord, ato ba mo ang hindi ng mga problema? Kaya ko nito, Lord, ato ba mo ang hindi ng mga masakit? No? Kung wala ka mga Bible, then may mga instant or sudden ng mga pagtilaw na nag-aabot sa imo. Okay? Pero ako nang namin, kung may mga pagtilaw na nag-aabot sa aton, wala sa isang makahambal sa aton, hindi mo kaya. Naaman. Kaya ang Diyos, amo ang naghatag, at ang Diyos, amo ang magawa. Kaya ang Diyos, gawdanan, ang Diyos, nag-iyasan, tanan. Amo lang na, ang ato natandaan, na ang pulong sa Ginoo, naghahatag sa mga kadako nga kalipay. Number 3, the benefits, physical benefits. The Word of God gives peace. Since sa Monday, kamusta ang imong daytime? Sa gabi, kamusta ang imong nighttime? Asa subong? May peace ka man pala? O kung ano matyagan mo na natulog ka, may mga peace na nag-libot sa iyo ka, paminsaw ka na ito na hindi ka natulog. No? Kamusta pala ang imong life na ara kay Kristo? Okay? May kalinong ka pala o kung doon ang munan sa kagamo. So, nang makita natin, kung kita nag-pray, kung kita nag-earn sa ato ng mga kaugalingon, sa pulong sa Ginoo, ano makita natin dira? Ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, maghahatag sa aton sa kalinong. Okay? So, the scripture give peace. Perhaps the most desired possessions in the world is peace, but it can only be found in the Lord. Ang una natin, wala kita muray. Iskan na kita pinanglanon, wala kita kwata, pinansyal, wala na itong ating balaklon. But then, kung mga ginawa kita, pero may araw na kalimong, daog ka na lang yan. Amen? Daog ka na lang yan. Basta wala lang utang. So, kung naman sa Ginoo, ako na makita na one of the most desired possession in the world. Kung may peace ikaw sa iyong tagipusoon sa iyong kabuhi. So, ano nga man sa Psalms 119 verse 95 o 165? Great peace as those who love your law and nothing can make them stumble.
So, kung depende ko no, kung paano mo na siya na pinapalaka, no? The way you read, the way you meditate, and the way you apply sa iyong mga kabuhi, so ako man na ang ipakita sa inyo sa Ginoo sa kalinom. Kagagalinong dira, hindi na siya ordinary peace lang. It is more than special peace nga makita natin na kung sa itong Kristiyan, may nga peace. This is great peace. Tuman ka na kugid nga kalinom nga kamay wala ka nagahigda ka sa green grass. Kag nag-look up ka sa mga clouds. Nga grabe ka tahong ng tahong na wala ang India ginapalibutan. Amo na experience ang Ginoo sa aton if we love His law or statutes, okay? Kag wala kita sa and nothing can make them stumble. Wala kita sa Medina. Ang tawagin niya stumble na. Sinanamlan. Wala ka na nagsakdat sa aton. Ang kalimaw galing na aton espasyahan. This is great peace. So peace means to be bound to something. And when that something is the will of God, we are bound to God and experience the peace, okay? The peace Jesus promised to His disciples. Ano na ang mawag sa Ginoo? Kung kita nag-immerse sa ating mga kawalingon sa puro sa Ginoo, isa sa mga bagay na ating experience ang great peace na hindi sa Ginoo. Nanging mapagmabuhi sa atin, pangabuhi mo sa atin, hindi manawahan ating mga pangatsahan. Next, number 4, physical benefits. The Word of God heals. Amen? Dili ka pinapakitaan sa Ginoo sa healing. Damo sa mga bagay, sa mga area sa ating mga kabuhi, okay? Emotional, mental, okay? Physical, financial, dili na ng healing. In general, dili na ng healing sa atong nga kabuhi. So, nakita naman in Psalm 107 verse 20, He sent out His word and healed them. Grabe no? Ang pulong ito sa mga Ginoo na galing nag-ayo. He rescued them from the grave. Grabe. There have been situations when we are sick and one turns to the Word of God, and when we pray, healing happens when we go to God's Word. Ano kung experiensyahan mo na ni? Nasa kara ikaw sa pain, ikaw sa struggle, ano man ang di mo ginagihan. But then, imo na makita ang pulong sa Ginoo, ano man na iyang gina-inspire sa aton para aton mabusan ng mabasahan. Dahil makita natin nila na siya nagapadala sa iyang pulong, kaya mga pulong to nga nabasahan ta o kung nabatihan ta, siya ang mag-aayo, kag siya ang mag-rescue sa aton. Okay? Kung nagaling mo sa Ginoo, kung wala kita sa bagay na dapat kahalukan, wala kita sa tao na dapat kahalukan, kaya Ginoo, kaya ikaw sa akin. Si Sir Vincent, si Sir Armond, many times na nagagabiyahe siya nga gagagabiyahan. Si Sir Oben, wala naman yung magbiyahe, no? Kailangan work. Malayo ang lugar na pinagtaluhan. Ilan naman ang mga biyahe nga nagagabiyahan. Many times naman ako na nagagabiyahe, no? Sandali naman ako na nagagabiyahan ako. Kung isa na wala, though used na ako na nakuupot kuya ang akong gitnang panipalay. So kung isa na makapuli ko sa Limaras na, hindi ko ka nagutay. Gaya mo siguro na gaya nga, daw last trip ko kung nakagara ka mga trepa, halin sa Limaras, gawin ko nilito, gaga, mahapuli mo na din. Kaya, amo na yung makapapalat siya ako, pero alam the way wala. May mga person na ang mga relatives, ang mga loved ones, ang mga asawa, ang mga kababaan na nagkabalakan na, ang magpuling pagkabinan, okay? Pero ka namin lang.
bilang mga anak sa Ginoo, bilang mga Kristiyano, wala ka sa dapat ng natuwa. Any situation, in any place, any person, ay ang Ginoo harap sa atong kalipuson. And even naara na kita sa kagumatayon, okay? Wala kita punta ng isang dapat kulbaan. Kaya ara na kita sa Jesus na mapapagina ang mga to ang nagahata sa benepisyo sa aton kalipay, kalinong, ang pag-ano sa aton. So, madami kita sa parang bukas ang mulo sa Ginoo kaysa talaga mga Ginoo ang Ginoo na bukas sa pagtudlo at sa pagmahalong sa aton. Number 5 na mas na benefit, the Word of God gives direction. Kung aangayon sa pala sa na, kung baga, kung sa barko pa, ikaw ang pasahero, kung ako ang pasahero, ang ating kapitan, si Jesus. Kaya mo na sa aeroplano, siya na ang naghahantar sa direksyon sa aton. Hindi pwede kita na maghigo sa aton ng direksyon, kaya kung aton ng direksyon ang aton na himuon, just like that kanina, masturanay kami ni Tita Bibi, kung may mga direksyon niya ang iyan ng mga apuhan, so, ilan na. Pero, ang pinapasa ko sa Ginoo, pag kita magsunod sa direction sa Ginoo, it will direct us sa situation, sa pamaagi na ikamayat na dyan. Amen? God never give nga matabo sa aton ang pamamalain makahata sa discomfort sa aton, makahata sa disappointment or discourage sa aton. It's because nakakita tayo sa way ko dyan, Lord. Amo na, if you find ways, kung sa video pa, we find ways. Amo pa na sa Ginoo naton. If you seek the will of the Lord, and if you seek the word of the Lord will give you ways. Ano ginambalit tayo sa my Psalm 100 verse 5, verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang muna kalitod, every time nagabasa kita sa puno sa Ginoo, nagkakatag nila sa babawak, sa ato ng kahig, sa ato ng mga dalan na ginaagihan. That is why, for you and for me, she will not depart. Okay? Kung ano man ang mga pag-aagi sa ato na Ginoo. So, ang battery now, katamangin. If you read and heed the Lord's instruction, kita mo no nagabasa, kaya nagapamati sa instruction sa Ginoo, He will show us where to go. Ipakita sa aton, di ka makadto. Ano ang the best para sa imo? What to say, and how to make decisions. Ang pinapuligan kita sa Ginoo. But without seeking and finding His instruction, gano'n kita. Galibog ang ato nga ang ato nga mga pagpigsaton, ano ang ating na dapat tinuon, ang dapat na desisyon. So His word also reveals when we are heading in the wrong direction and warns us of the consequences of continuing down the path. Protection is one of the benefits of desiring God's word. Ang isa sa mga benepisyo ng kita nag-immerse ang pulo sa Ginoo is your protection and my protection and the protection of your family sa aton na daily living. Kaya hindi kita 100% guarantee na sa kada adlaw wala sa mga bagay na puro lang yun maayo hindi mga bagay man hindi manangin na nagkakabo sa aton na pagkabuhi. And we do not know kung saan po na pagkakalatao. But if we try to immerse ourselves into the Word of God, ang Ginoo makahuli sa aton how to make decisions in life. Kaya na ay makita sa inyo ang ito dyan na pangako. The
Dapat ka mo nga pamaagi sa Ginoo, the best. Yes, sinanay. This has been proven na. Kung sinanay, Ginoo, so una nga panahon doon, wala sa, naganobi, kauyan kasi sa Ginoo, but then, kaya sa mga desisyon ng anak, nagbuya siya. Kaya gusto nila imuha ng iyang desisyon. Hindi natin hindi kita makatestify sa anak na nakabuhin. Iman sa inyo man, naaari ka, nagapadayon ka, wala mo, haradyapon sa Ginoo. Because haradyapon ang imo mapaguyat sa Ginoo. Haradyapon ang paguyat mo sa iyang ano to may verse 6 pa, yes? Kaya ba? Ang verse o ng 6 na benefit na doon is the Word of God, that the Word of God gives us wisdom. Ang pulong sa Ginoo nagahatag sa aton sa kaalam. Kagamon ang kinahanglan nyo, mga current student, mga high school, okay? Ako kinahanglan nyo. Every day, no? And every place, we are prone sa itulog natin ng temptations. Ako kinahanglan ng wisdom. Ito nyo pala, sa inyo pinaghan na, pag-lockdown mo, okay? Mas-scan sa inyong Facebook, okay? Asal na mag-apon, no? Pila na nag-hours ang ma-consume natin ng mga telepon para sa ating mga cellphones. Then, right after that, matulog ka lang, wala ka sa may natunan. I'm correct? Okay? Mapunuan nyo na dito na ang yung tawag natin nga kilig na may ka-challenge mo. Kilig na tunan nyo. Pero kung ka mo, nagabagkasang tulong sa Ginoo, ay are, sobra pa niya sa kilig. No? Kaya ang imong connection sa Ginoo, your heart and the heart of God, nag-unite. That is why, my dear young people, please give time to the Word of God. Kaya ang Word of Lord, ang mga bless it sa inyong malayo. That after 3 years, after 5 years, you will see, kung makahambal ka, you will see, this is the best thing nga 3 years ago, or 5 years ago, ang muna gali ang ginahambal sa pulong sa Ginoo. Nga kung ako gali mag-claim lang din sa instruction sa pulong sa Ginoo, makita ko din ang best thing sa Ginoo sa akin. Scripture or Bible is our greatest protection. It is like a shield before us, guarding our way and warning of danger. But if we neglect the reading and obeying the word, we won't be able to distinguish right from wrong. You know? Sumuha sa Ginoo. This is the source of true wisdom. Hindi niya makita sa kalibutan, sa mga pag-autang sa kalibutan. Because the Word of God is eternal. The Word of God is integral. The Word of God is very true sa aton mga kauban. So, kung gusto nyo hoping ang mga benefits, ano din nakita na sa kwan, ikaw mo nila ang beneficio kita rooted, kita grounded sa pulong sa Ginoo. Next Sunday, kita sa second benefit, spiritual benefits of desiring God's will. God bless. And once again, good morning sa atin. Let us pray. Ginoo, salamat din sa pag-remind sa amang sa Ginoo. Bless our hearts, bless our minds, and thank you, Lord, for reminding us na dapat kami, Lord, mag-immerse o mag-dig sa ating mga kaulila sa inyo. In order for us, kami, Lord, makagain sa mga benefits. Ang ganang Ginoo, rin lang namin yung Ginoo nakita. Naggrabe karako ang benepisyo na awang maangkot
Ginoo,